bawat nangungusap at nagpapahayag sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw ay nangako kung saan 2 o 3 nagkausap sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Hindi ka man namin nakikita ng aming mga hubad na mata, ngunit natatanaw ka ng aming pananampalataya. Sapagkat isang bagay hindi mo kayang gawin, yun ay ang magsinungaling, sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga salita, tapat sa iyong pangako, anuman ang iyong sanalita, ito ay iyong papangyarihin. Kaya o Diyos, yamang ikaw ang may lalang ng lahat ng mga bagay, ang aming tiwala ay aming ilalagak sa iyo, sapagkat ang sabi ng kasulatan, walang taong sino man napahiya na maglagak ng tiwala sa iyo. Kaya o Diyos, salamat sa iyo, at minsan pa kami muling paroroon sa iyong mga salita, kaya ang iyong marahang tinig ang siyang sa amin ay mangusap. Dalhin kami, O Diyos, sa isang atmosphere na kung saan naroon ka, nagpapahayag at nangungusap sa aming mga puso. Ang iyong lingkod na Tatay, walang anumang magagawa, liban na ikaw ang gumawa. Iba ka mo ang labing putik sa mga bagay ng ibig, natapat ko naman sa mga bagay na hindi nararapat, sapagkat ikaw lamang aming inasahan. Hindi kami umaasa sa laman at dugo. Hindi kami umaasa sa mga mangangaral. Kung meron man kaming inaasahan at pinaglalagakan ng tiwala, yun ay ang Diyos namin pinaglilingkuran na mayroong malaking pangalan sa aming kalagitnaan. Kaya o Diyos, sa iyo mawi lahat ng kapurihan, papasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Sa lahat ng magsabing Amen. At bago tayo mo po ay ating buksan ang ating mga Biblia, at mula dito ay huhugot tayo ng isang inspiration. Sa Matthew chapter 25, verse 6 hanggang verse 10. Sabi ng verse 6, "Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagay nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magbili kayo ng ganang inyo." Verse 10. "At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inalapat ang pinto." Ang Diyos na magpala, magtagtag sa pagkabasa ng kanyang mga salita, bawat sa iyong malay makakupo. So salamat sa Diyos sa pribilehiyo upang makatayo sa gitna ng mga banal. Ito ay, kumbaga, hapon na kadalasan ng tao ay natutulog. Nakakantok ang hapon, lalo na busog pa. Busog na nga, malamig pa. Kaya, minsan nakakantok. Pero okay lang naman matulog. Pero siguraduhin nyo, habang kayo natutulog, nananaginip kayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya okay lang matulog. See? So pag-usapan natin ang aking paksa, divine connection. So pag-usapan natin divine connection, at kapag pinag-usapan ng salitang connection, alam nyo, yung mga ilaw na yan, sa ibabaw ng mga kisaming yan, hindi lang natin nakikita pero may mga connection yan. May mga connection yan. Yung mga wire, dumadaan sa mga junction box at mula doon sa junction box, doon nagkukonect-connect yung mga linya ng kuryente. Okay? At alam nyo, kahit buo ang linya na yan, kung hindi nyo naman pipindutin yung switch, hindi yan mag-iilaw. See, hindi yan mag-iilaw. Alam nyo ba, I think narinig ko ito kay Pastor Nonoy. Sabi niya, ang bahagi ng Diyos ay sindihan yung ating mga espiritu. Pero alam nyo, kung ano ang ating bahagi? Panatilihing yung alab ng apoy ng espiritu sa ating mga puso. Alam nyo, mahirap gawin yan. Mahirap kung minsan i-maintain yung ating mga spiritual na condition sa harapan ng Diyos. Kasi, kumbaga, kung minsan, ang spiritual condition ng mga mananampalataya parang stock market. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. Kung minsan, mahirap i-maintain yung isang spiritual condition na tama sa harapan ng Diyos. At napakahalaga na ang tulong ng Espiritu Santo na gumagawa sa ating mga buhay. So, ang connection means the act of bringing two things or two persons in contact. The state of being connected or joined together.
being joined to something else, uniting or joining two or more things into one. Pasok pa rin naman sa invisible union. Now, gaya ni Pastor Eli, binasa ko rin yung paksang The Invisible Union of the Bride of Christ. May ilang mga bagay na pinakita ang prophet sa kanyang paksang The Invisible Union of the Bride of Christ na pinangalan ng prophet noong 1965, buwan ng Nobyembre, isang buwan na lamang, kukuha niya ng Panginoon. Ay pinakita ng prophet na ang bride ay may spiritually union, kaya nga invisible So pinakita ng prophet na ang bride ay spiritually union kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng denomination. Hindi sa pamamagitan ng dogma and credo, hindi sa pamamagitan ng ritual o ng organization, kundi pinakita ng prophet na ang bride is spiritually union kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita. So si Kristo ang salita, therefore ang bride ay dapat nasa salita. Kaya nga yung ating logo yung bride, ang kanyang damit, salita. Yamang si Kristo ay ang salita, therefore ang bride ay dapat nasa salita. Pinamumuhay ang salita, idinadamit ang salita. Ang denomination hindi ganun. Ang denomination hindi maaaring maging bride dahil ang denomination, kanyang pinagsasama-sama ang word at ang dogma and credo. Kaya nga sabi ng prophet, yan ay man-made system. They mix the word with tradition, kaya ang tawag dyan prophet is spiritual adultery. At pinakita din ng prophet na si Eva ay type ng bride. Dahil si Eva ay galing mismo kay Adam. So, hindi nilikha ng Diyos si Eva na hiwalay sa putik na hiwalay na putik. Kundi nilikha ng Diyos si Eva at kinuha niya ito doon sa lalaki kay Adam. At para magawa yun ng Diyos ay kinakailangan niyang patulugin yung lalaki. At nang pinatulog ng Diyos ang lalaki, kinuha niya yung isang ribs. At mula doon, lumikha ang Diyos, umulma ng Diyos ng babae, kaya nga pagising ni Adam, sabi ni Adam, ito nga ang laman ng aking laman at buto ng aking buto. Tatawagin ko siyang Isha. Ang ibig sabihin, woman. At ganyan din naman ang bride, para ang bride ay lumabas doon sa anak, sa ating Panginoon, kinakailangan ng Diyos na patulugin ang kanyang anak. Pinatulog niya doon sa krus ng Kalbaryo kasi alam ng Panginoon kung bakit siya sinugo sa lupa. Alam niya ang purpose kung bakit siya pinadala sa lupa at dahil alam niya sinuong niya ang kamatayan, sinuong niya ang kapahamakan sapagkat alam niya paggising niya after 3 days, meron na siyang bride. Meron na siyang bride. The invisible union prepares the bride for the rapture. Nakita ng prophet. Now, ilang araw na lang, 2026 na So by the way, Happy New Year. So Happy New Year sa mga kapatiran. Nawa ang Diyos ay magbuhos pa ng mga panibagong karanasan sa bawat mga iglesia. Ilang araw na lang, 2026 na. Alala ko pa yung yung illustration ni Pastor Nono yung the evening time. As it was in the days of Noah, diba? Sa panahon ng Noah, binigyan ng tao sa kalupaan ng 120 years. And then, 1906, nagpasimula ang iglesia ng Laodicea, and then another 30 years, 1936, and then another 30 years, 1966, and then another 30 years, 1996. And another 30 years next year. Ano kaya sa tingin niyo mga kapatid? Alam niyo, ang taon 2026 sa Hebrew calendar o sa Hebrew year ay 5786. 5786. At doon sa Hebrew alphabet, yung pang-anim na letra ay letter
Bob. B-A-B. Bob. At sa pictograph, ang letrang Bob ay may hugis na hook o parang kawit. At alam niyo ba, ang meaning ng letrang Bob ay connecting. Connecting. So, ibig sabihin, yung letrang Bob, pinagkukunik niya yung dalawang letra. Pinagkukunik niya yung dalawang salita. Pinagkukunik niya yung dalawang pangungusap o sentence. So, yan yung function ng Bob. At alam niyo, ang mga Hudyo naniniwala na ang taon 2026 ay year ng divine connection. Ito lang kaya yung ating text, yung ating theme, the invisible union. Okay? Ayon sa mga Jewish, ang taon 2026 ay year of divine connections, joining the heaven and earth, ang langit at ang lupa ay magko-connect. May nakikita ba kayo? Nagkataon lang kaya yung ating tema at saka yung taong 2026 doon sa evening time na illustration ng ating panggagawang na nauna na? Paano kung sa taong darating, 2026, magpasimula na yung hinihintay nating revival? Anong nakikita nyo? Mga kapatid, ang taong darating, ang taong 2026, ito ang taon na kung saan ang Espiritu ng Diyos at ang ating Espiritu ay magkakaroon ng divine connection. Kung ating mapapansin, doon sa ating teksto sa Matthew chapter 25, ang Panginoon ay bihasa sa mga parabola. Parable means earthly stories na mayroong mga heavenly meaning. At para maunawa natin yung mga spiritual meaning, ang Diyos ay nagpapakita o pinapaliwanag sa anyong parabola sa pamamagitan ng mga literal na bagay. Ang sabi ng ating Panginoon kay Nicodemo, kung yung mga literal na bagay ay hindi mo naunawaan, lalo pa kaya yung mga spiritual na bagay. So ang Matthew chapter 25 ay parabola na binigkas ng ating Panginoon at ang kaganapan nito ay ang ating panahon. Anong meron sa Matthew chapter 25? Merong dalawang grupo. Isang grupo ng mangmang at isang grupo ng matatalino. Taon ng Laodicea. Iglesia ng Laodicea. Efeso naman, walang mangmang eh. Sa Efeso, Smyrna, Thyatira, Sardes, Philadelphia, wala namang pinakitang mangmang doon. Pero alam niyo ba, paglitaw ng Laodicea, dito tumitaw o dito ipinakita yung mga mangmang at yung mga matatalino. Okay? Now, ang 10 dalagang ito, kaya nga virgin, so ibig sabihin, sila'y malinis, sila'y banal. Hindi nadungisan ng mga bagay ng salibutan, they were all baptized with the Holy Ghost. Bautismado sila ng Espiritu ng Diyos. Merong silang selyo ng Espiritu Santo, sila yung mga anak ng Diyos at sila yung mga ligtas. Pareho nilang naranasan ng justification. Pareho nilang naranasan ng sanctification. Pareho nilang naranasan ng bautismo ng Espiritu Santo. Imagine, pareho nilang naranasan ng 3 stages of grace. Justification, sanctification, at yung bautismo ng Espiritu Santo. Pareho nga silang nakatulog eh. Makikita natin na ang mga mangmang at ang mga matatalino, pareho, halos pareho yung kanilang mga naging karanasan. Parehong nakatulog. Parehong ginising ng isang sigaw. Diba? Parehong ginising ng isang sigaw. Parehong nakarinig ng sigaw sa hating gabi. In the midnight, there was a cry made. Pareho bang nakarinig? Pareho. Pareho silang bumangon. Mabasa natin, hindi ko na babasahin. Pareho silang bumangon. Nang marinig nila yung sigaw, pareho silang bumangon.
At sa kanilang pagbangon, pareho nilang inayos yung kanilang ilawan. Pareho nilang inayos yung kanilang ilawan. Pero alam nyo, merong isang pagkakaiba silang dalawa. At ang isang pagkakaiba nito ang nagpabago ng kanilang mga ruta. At dahil sa pagkakaibang ito, ang isang grupo pumasok sa kasalan at yung isang grupo nasarahan. Kaya sabi diyan, sabi ng mga mangmang, Lord, 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 open the door. Ang isang pagkakaiba ng dalawang grupo ng mga birhen na ito, alam niyo ba kung ano? Yung kanilang paraan ng paghahanda. Kapwa sila may langis. Na habang nagpapatuloy ang panahon, ang mga mangmang naubusan ng langis. Ito yung kanilang pagkakaiba. Yung kanilang paghanda. Na ano pa, yung isa nakapasok sa pigi ng kasalan at yung isa naman nasarahan ng pintuan. Diba? Nandito yung makakapasok sa pigi ng kasalan. Ang matatalino habang nagpapatuloy ang panahon, yung kanilang apoy naglalagablab. Samantalang yung mga mangmang naman, habang ang panahon ay nagpapatuloy, nauubusan ng langis. Kaya ang ganda ng pangangaral kanina eh. Paano ba natin masasabi na ang mga mangmang nauubusan ng langis? Saan yung makikita na ang mga mangmang ay malapit nang maubos ang langis? Diba yung ano? Tawag doon, yung ilawan. Ang ilawan, diba, lampara. Tapos may langis. Tapos ano bang tawag yun? Tela? Ano ba yun? Pitsa. At doon sa taas ng mitsa, merong ano? Merong apoy. Makikita mo na ang langis o ang apoy o ang ningas ng apoy ng mga mangmang malapit nang mamatay, nag-aandap-andap. May dalawang dahilan kung bakit nag-aandap-andap. Una, madumi o kaya makapal yung carbon. Kailangan putulin para maglagablab uli. Pangalawang dahilan, baka nauubusan ng langis. Sana yung nasa panguna lang. Kailangan na ng linis. Kailangan lang ng ayusin ang ilawan. So makikita natin na ang langis na malapit ng maubos, makikita doon sa apoy. Now, tingnan natin ang relasyon ng lampara, ng langis at ng apoy. Yung lampara, ang sabi ng aklat ng mga kawikaan, yung ilawan ng tao, yung lampara ng tao ay siyang kandila ng Panginoon. Yung lamp o yung spirit ng man, yan yung ilawan ng Panginoon. So makikita natin yung lampara, ito yung espiritu ng tao. Samantalang yung langis naman, ito yung, nakita kanina, espiritu ng Diyos. So makikita natin ang relasyon ng lampara at ng langis. Ang langis ay inilalagay sa lampara. So ibig sabihin, ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa espiritu ng tao. At alam niyo ba, kapag mayroong magandang fellowship, mayroong magandang relasyon, o mayroong connection, yung espiritu ng Diyos at yung ating espiritu, sabi kanina sa pangangaral, tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagdali ng revelation, ang stimulation ng revelation, tuloy-tuloy. At ito'y tuloy-tuloy, makikita mo yung tao sa kanyang paglilingkod may alam. Kaya makikita mo dito, pagka yung kanyang apoy, naglalagablag pa, makikita mo yan sa kanyang paraan ng paglilingkod. Diba, kanina kinote, yung Acts chapter 2, na ang mga alagad din na bautismuhan, merong outward manifestation. Hindi ako naniniwala na isang tao nagsasabing ako'y puspos ng Espiritu Santo, pero pagka nagpupuri, parang tuod.
Merong outward manifestation. So sa lampara, inilalagay ang langis, meaning ang espiritu ng tao, sa espiritu ng tao, tumatahan ang espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga na yung ating mga espiritu may union. Hindi sa kumpanya ha. Ibang union yun. Yung union ng ating espiritu at ng espiritu ng Diyos. So napakahalaga yan na ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos ay palaging merong connection, palaging merong fellowship, palaging merong union, palaging merong pakikipagniig. Salitang pakikipagniig, malalim na Tagalog yan eh. Kaya dito sa Matthew chapter 25, verse 1, sabi ng verse 1, kung magkagayoy ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanyang ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Anong taon sa kasaysayan na nagpasimulang ipangaral ang pagsalubong at nalalapit ang pagparito ng ating Panginoon? (1906), sumiklab ang Azusa Street Revival. Ang mga mangangaral ay nagkaroon ng desire at alab sa kanilang mga puso na magtipon-tipon, and then pumutok ang revival. Lumitaw ang mga Pentecostal movement, lumitaw ang mga charismatic movement, at pinasimulang ang maalab na pangangaral ng pagparito ng ating Panginoon. 1906, na-restore ang mga gifts. Gifts pa lang. 1906, na-restore ang mga gifts. Gifts pa lang ang nare-restore ha, 1906. Kaya nga, noong 1906, sa restoration ng gifts, yan din lang kung bakit mahirap pang i-distinguish kung sino yung mga matatalino at mga mangmang. Gifts pa lang ang nare-restore. Kaya nga yung mga gifts, kahit sa denomination, makikita natin eh. Sabi ng prophet, makikita muna ito sa mga denomination para papagselosin ka. Hindi ka kasi nauuhaw sa mga bagay na manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng prophet, bago pumutok at sumiklab ang revival, ang bride ay kakikitaan ng pagkauhaw. Marami mga mananampalataya ngayon kung saan-saan uhaw eh. Uhaw sa kasikatan, uhaw sa kayamanan, uhaw sa recognition, uhaw kung saan man. Pero ang mga mananampalataya na nandito, saan uhaw? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ang gaganda ng mga pangangaral na ating napapakinggan. Isang salita, inuugat sa Griego, sa Hebreo, and then gumagawa ng isang napakagandang pangangaral. Diba? Mula kanina hanggang bukas, marami tayong mga salita ng Diyos na mapapakinggan. Pero alam niyo, yung mga salita na ating mapapakinggan, ayaw ko lang yung mapakinggan. Gusto kong makita yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Naalala ko ng ambayang Israel, di ba? Sa panahon na Mount Carmel Showdown, ang bayan talagang spiritually bagsak. Nagtanong nga si Elias sino yung sasambahin? Sino ang inyong paglilingkuran? Ang Diyos ng Israel o ang Diyos na si Baal? Alam niyo kung anong ginawa ng bayan? Hindi malang makasagot. Hindi sila makasagot. Bakit? Dahil hindi nila alam alin ba ang tunay. At yan nila kung bakit kinakailangan nila ng revival. Ito ngayon sa Elias. Sabi ni Elias, nasaan ang pinuuna ni Elias yung mga propeta ni Baal. And then, maghapon silang kung ano-anong ginagawa para tawagin ang Diyos sa si Baal, sapagkat kung sino man ang Diyos na magpapababa ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Bakit? Dahil sa panahon na yon, ang bayan ay may dapat makita. Kaya nga nung makita ng bayan ng apoy bumabagsak hindi na kailangan ni Elias mag-encourage, purihin mo ang Diyos.
Sambahin mo ang Diyos sapagkat ang bayan mismo ang nagkusa na sumamba sa Diyos. Mga kapatid, masarap na meron tayong napapakinggan, pero kinakailangan meron tayong makita. Merong manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa huling mga araw nito at hindi lang natin ito maririnig, makikita natin to. Kaya kung meron tayong makita ngayon dito, isang may karamdaman, isang may sakit, isang may kapansanan, pinagaling ng Panginoon. Sagana na tayo sa mga aral, kapahayagan, sa mga maiinam na mga salita ng Diyos. Nawa sa taong darating, ito yung panahon na manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kuminsan, di ba, tayo pinapanalangin natin yung mga may karamdaman, at kuminsan, hindi gumagaling eh. Hindi ko alam kung minsan, pagka may isang tao, mayroong karamdaman at dadalhin ng ospital, minsan sinasabi natin siguro, yan yung kaparaanan ng Panginoon, pumunta at dumaan sa doktor. Alam niyo mga kapatid, sa huling mga araw nito, mayroong tanghimala na gagawin ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bride. At anong susi? Kinakailangan yung ating mga espiritu mayroong connection sa Diyos. 1906, gifts pa lang ang na-restore. At yan na lang kung bakit mahirap pang i-distinguish kung sino yung mangmang at yung matalino. Gifts pa lang eh. Pagdating ng 1947 hanggang 1965, especially ng taong 1963, sa ministry ng prophet, na-restore ang teaching. Na-restore ang teaching. Naipanumbalik tayo sa original na aral, sa purong aral ng salita ng Diyos, turning the hearts of the children back to their Pentecostal father. Na-restore ang teaching. Nirebuild sa atin ang hiwaga para tayo makapaghanda. At alam niyo ba na ma-restore ang teaching, ang purong aral, ang purong salita, doon higit na lumitaw yung mga mangmang at yung mga matatalino. Nung restoration ng gifts, wala pa, hindi pa mahirap pang i-distinguish eh. Pero nang ni-restore ang teaching, doon lumitaw yung mga mangmang at yung mga matatalino. Eh anong sabi ng prophet, ang statement ng prophet? Sabi niya, nadaya ang mga pulis dahil sa kanilang mga ngaral. Sabi ng mga mangmang, hindi. Sapat na itong langis na meron kami galing sa prophet. Hindi. Sapat na itong langis na to. Sa panahon pala ng prophet, tapos na. Sapat na yung langis na meron kami. Wala na kaming hinihintay. Kontento na sila. Wala na silang kailangan. Yan ang sabi ng mga mangmang. Wala na kaming hinihintay. Ang kanyang para ng paghahandaan nila kung wala na silang hinihintay. Pero sino ang may hinihintay pa? Yan ang dahilan kung bakit iba ang para ng paghahanda mo. See? Samantalang sabi ng matatalino, meron pa kaming hinihintay. Dala-dala pa namin sa aming puso yung langis. Hindi pa tapos ang paggawa ng Diyos. Yan ang baon-baon namin sa aming mga puso. Mga kapatid, hindi pa tapos. Meron pa tayong hinihintay. Anong sabi ng prophet? Wait till then. Eh kung wala nang hinihintay, bakit pa sinabi yun ng prophet? Wait till then. Meron pang paparating. Meron pang makapangyarihang paggawa na gagawin ng Diyos sa unahan ng iyong buhay. Bago ang revival, bago ang pag-agaw. Keep the fire burning, mga kapatid. Huwag tayong mamuhay, huwag tayong kumilos, huwag tayong maglingkod na para bagang walang hinihintay. At kung merong mananampalataya sa hapong ito ng kanyang espiritu, disconnected sa espiritu ng Diyos, wag mong hahayaan na matatapos ang taong ito na hindi muling na i-connect ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos. Sinasabi ng mga ng ilan, saka na lang ako magsisirayso kapag nandiyan na yung 7 thunders.
Saka ko na lang ibibigay, saka ko na lang isusuko yung aking buhay kapag ka nakikita ko na sa eksenang seven thunders. No. Ang paghahanda ay hindi sa panahon ng paglitaw nila, ang paghahanda ay ngayon. Ang paghahanda ay ngayon. Bakit? Diba sa Revelation chapter 10, nang lumitaw, nag-utter ang seven thunders, merong nanumpa that time shall be no longer. So ibig sabihin, paglitaw ng seven thunders, hindi na matagal ang panahon. At kung iniisip mo sa kalalang ko maghahanda kapag ka nandyan na sila, baka mag-isip ka, baka hindi ka maabutan, baka hindi ka abutin. Keep the fire burning. At kung sa hapon ito may mga mananampalataya na ang kanilang espiritu disconnected sa espiritu ng Diyos, huwag mong hayaan matapos na ito na hindi muling naikukonek ang yung espiritu sa espiritu ng Diyos. Ito ang panahon upang papagdingasin ng ilawan. Ito ang panahon para ang ating ilawan ay papagdingasin. Bakit? Mayroon tayong hinihintay. At yamang meron tayong hinihintay, kinakailangan paningasin natin ang ating mga ilawan. Paano yung mangyayari yon? Kinakailangan yung ating espiritu at yung espiritu ng Diyos. Mayroong connection. Mayroong union. Mayroong fellowship. Mayroong pakikipagniig. Ang Luke chapter 12 verse 35, sabi dito, let your loins be girded about and your lights burning. Alam niyo ba, kapag yung ating espiritu ay palaging naglalagablab dahil sa espiritu ng Diyos, yung pagdating at yung pagdaloy ng inspiration tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pagdaloy ng inspiration. Walang ubos, tuloy-tuloy. Yung mga mangmang, tumigil na. Yung mga mangmang, hindi nakapagpatuloy. Bakit? Dahil yung kanilang espiritu, walang lubos na pagkaunawa upang i-connect ang kanilang espiritu sa espiritu ng Diyos. Nawa, nandito yung mga mananampalataya na ang kanilang espiritu connected sa espiritu ng Diyos. Dahil kapag ang ating espiritu ay connected lagi sa espiritu ng Diyos, makikita mo, iba ang paraan ng iyong paghahanda. Iba ang paraan ng iyong paglilingkod. May alab, may ningas, may zeal. Dahil merong connection at merong fellowship na nararanasan ang ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Di ba sa isang illustration? Yung lampara. At doon sa lampara, ilalagay yung langis. At doon sa langis, yung mitsa. Mitsa ba yun? Mitsa. Nakababad doon sa langis. At doon sa taas, merong apoy. Alam ba kung anong ginagawa ng apoy? Hinihigop niya, sinisip-sip niya. Yung langis pataas para lalo pang maglagablab. Kaya alam niyo mga kapatid, kung ang ating espiritu merong connected at merong fellowship sa espiritu ng Diyos, walang mga mananampalataya sa hapong ito na parang walang alam. Walang mananampalataya sa hapong ito na parang tuon. Hindi may bigay ang pinakadabis sa paglilingkod sapagkat ang lahat ng mga mananampalataya na nakaranas ng connection ng kanyang espiritu sa espiritu ng Diyos, ang kanyang pagpupuri, ang kanyang paglilingkod ay buhay. Inisip-sip yung langis. Kaya doon sa taas yung apoy, naglalagablab. Kamusta yung ating mga ilawan? Aandap-andap na ba o naglalagablab pa? Sabi pa ng aklat ng Revelation chapter 3, papagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang maubos. So kung ang iyong ilawan ay aandap-andap na sa hapong ito yung panahon para lumapit sa Diyos. Ito yung panahon para magsumamo sa Panginoon. Ito yung panahon na ang ating espiritu ay palaging naglalagablab sa kanyang harapan. Ang matatalino, namumuhay, naglilingkod na may inspiration. Mga mamang, hindi eh. Bakit? Tapos na eh. Wala na kaming hinihintay. Pero yung mga matatalino, meron pang hinihintay, kaya makikita mo, iba ang paraan ng kanilang paghahanda.
Naglilingkod sila, namumuhay sila na merong inspiration. Kaya kung meron dito naglilingkod na wala ng inspiration, kinakailangan mo muling i-connecta ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos. Para yung inspiration tuloy-tuloy. The divine connection, the invisible union of the bride of Christ, prepares the bride for the rapture. Mga kapatid, next year, 2026 na, at ayon sa mga Hudyo, ang taong darating, ito'y taon ng divine connection. Nagkatulang kaya yon? Nagkatulang kaya yung ating tema, the invisible union? 2026 is the year of union into its fullness. Kaya bride, be ready. Hindi na magtatagal ang panahon. Kung iniisip mo matagal pa ang panahon, mga kapatid, tumingin ka sa paligid mo, yung mga bagay na inuhulat, sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita na ng realidad ng iyong mga mata. Mga kapatid, hindi na magtatagal ang panahon. Malapit na ang pagparito ng Panginoon. What if? What if lang? Base doon sa illustration ng ating Pastor Nonoy, 2026, what if? Handa ka na ba? Personal na tanong. Isipin mo na tayong dalawa lang dito at tinatanong kita, what if 2026, pagpasimula na ang mga bagay na hinihintay mo, handa ka na ba? Kung handa ka na, salamat sa Diyos. Pero kung hindi ka pa handa, huwag na mong hayaang matapos ang taon. Hindi ka handa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Time natin tumayo. Awitin natin ang isang awit na nagsasabing, He's coming soon. He's coming soon. Mga kapatid, malapit na siya. So, hindi ko na inubos ang aking oras para bigyan ng mahabang panahon ng pangangaral mamaya. Isang exhortation naman ito. Awitin natin, He's coming soon, He's coming soon. And then aking bibigay sa ating MC.